Katutubong bidang kwento ng Alangan Mangyan. Sa paanan ng bundok Halcon, sa paitan Nauhan, Oriental Mindoro, isang pamayanang Mangyan Alangan ang naninirahan ng mapayapa at walang pangamba. Pawang Mangyan ang nakatira sa loob ng reserbasyong ito. Isang araw, ang isang di Mangyan na si Cabarugyas, kasama ang kanyang asawa at 3 anak, ay pumasok sa reserbasyon upang manirahan doon. Nagbayad si Cabarugyas ng 20 piso buwan-buwan bilang upa sa isang bahagi ng lupa. Nagpatayo ng bahay at isang maliit na tindahan si Cabarugyas, at ang kanyang mag-anak ay namuhay doon ng mahigit kumulang na 3 taon. Sa umpisa ay naging mabuti ang kanyang ugnayan sa Mangyan. Ngunit kinalaunan ay naramdaman ng Mangyan ang pananamantala ni Cabarugyas. Binibili niya ang mga saging at iba pa nilang produkto sa napakababang halaga. Umuupa siya ng tao upang siyasatin ang mga lugar na posibleng mapagmiminahan. Sa mga pagdiriwang ng piyesta, ang mga kamag-anak at manauhin ni Cabarugyas ay nagpupunta doon at naglalasing. Nakaugalian na ng mga Mangyan na pagkatapos ng pagkakainin, sila ay mag-uumpukan at nagbabahaginan. Sa ilang pagkakataon ay napag-usapan nila ang tungkol kay Cabarugyas. Isang araw ng Mayo, taong 1972, ang pamayanan ay nagpulong tungkol dito. Ang bawat mag-anak ay nagpadala ng kinatawan na pagpasiyahan nila na si Cabarugyas at ang kanyang pamilya ay paalisin. Napagkasunduan din na ilipat ang bahay ni Cabarugyas sa labas ng reserbasyon. Ginawa nilang formal ang desisyon sa pamamagitan ng pagsasadokumento at paglalagda o pag-fingerprint nito. Pagkatapos, sila ay nagplano para sa mga detalye ng proseso at nagtalaga ng mga tao para sa iba't ibang gawain. Isang Mangyan na may magandang ugnayan kay Cabarugyas ang magpaparating ng kanilang kapasyahan. Isang pangkat ang magkakalap ng kahoy, kawayan, ratan at panalit. Ang iba ay maghahanda, magbubuhat at maghihila ng bahay. Pagkatapos ng pagpaplano ay sinimulan na nila ang gawain. 2 araw ang kinailangan sa pagkalap lamang ng tamang uri ng kahoy na gagamitin bilang matibay na patungan ng bahay sa paglilipat nito. Nang naihanda na ang lahat ng kakailanganin, ipinagbigay alam na kay Cabarugyas ang desisyon ng pamayanan. Si Cabarugyas ay napaiyak at nakiusap na huwag na siyang paalisin. Ngunit sinabi nila na ang kanilang kapasyahan ay hindi na magbabago. Nakita ni Cabarugyas ang paninindigan ng Mangyan. Dahil dito, siya ay pumayag na basta raw at mailipat ang kanyang bahay ng buo at hindi masisira. Tiniyak sa kanya ng Mangyan na matutupad ito. Ang kanilang pag-uusap ay naging mapayapa at wala namang marahas na reaksyon mula kay Cabarugyas. Ang mga kinatawan ng 50 pamilyang Mangyan ay nagtulong-tulong. Inayos nila ang dadaanan ng bahay at tumulong si Cabarugyas sa pagtatabas sa daan. 2 matatibay na tukod ang nagsilbing patungan ng bahay pagkabuhat nito mula sa lupa. Ang bawat tukod ay kinabitan ng tig-12 gulong upang madaling mahila. Ang sukat ng sahig ng bahay ay nasa 22 by 24 piye. Ang bubong ay yari sa kubon, ang dingding ay tabla, ang sahig ay kawayan at ang bintana ay pawid. Ang ginawang mga tukod na pinagpatungan ay may habang mahigit sa 14 na piye upang magkasya ang mga taong maghihila sa harapan at ang mga taong magtutulak mula sa likuran. May mahabang lubid na itinali sa dulo ng tukod sa bandang unahan. Sa pinagsamang lakas ng mga Mangyan ay nabuhat ang bahay at naipatong ng maayos sa 2 tukod.
At upang maalalayan ang dalawang gilid sa bandang itaas, ay kanilang itinali ang dulo ng mga kawayan sa bandang alulod. Hinawakan namang mabuti ang ibabang dulo upang maiwasan ang paggiwang-giwang ng bahay. 20 katao ang sumuporta sa bawat gilid. Ang kabuoang bilang ng mga mangyang nagsagawa nito ay 300. Sa pangalawang araw ng paghila, may mga sundalong dumating. Ito ay bilang pagtugon sa reklamo sa kanila ni Cabarrubias. Siniyasat ng sundalo ang mangyan tungkol sa nagaganap. Sinabi nila na ang gawain ito ay hindi legal. Ipinakita ng mga mangyan ang dokumentong kanilang nilagdaan bilang pagpapatunay na ito ay kapasyahan ng buong pamayanan sa reserbasyon. Binalaan sila ng mga sundalo na maaari silang makulong dahil sa kanilang ginagawa. Ngunit sumagot ang mga mangyan na kung magkagayon, ang buong pamayanang mangyan ay magpapakulong. Nang makita ng mga sundalo ang paninindigan ng mga mangyan, pinabayaan na nila ang mga ito at hindi na pinakialaman. 7 araw ang kinailangan sa pagbubuhat, paghila at paglipat ng bahay sa itinakdang lugar na may layong mahigit sa kalahating kilometro. Sa loob ng 7 araw ng paghihila, si Cabarrubias at ang kanyang mag-anak ay nasa loob ng kanilang bahay. Ang buong proseso ay sinagawa ng mga mangyan ng sila-sila lamang. Walang hininging tulong o ginamit na impluwensya mula sa labas. Ang sabi nga ni Christopher Orfercio, Alangan Community Organizer sa kasalukuyan, 2006, bilang isang community organizer, kailangan maglaan ng sarili alang-alang sa nakararaming tao, laging mamagitan sa mga tao, sa pagpapaliwanag, sa pagtutuwid,